Sa isang liblib na baryo sa gilid ng kabundukan, nakatira ang binatang sabungerong si Jomar. Sa umaga, kasama siya ng ibang lalaki sa palengke, nagbubuhat ng sako ng bigas, gulay, anumang pagkakakitaan. Sa hapon naman ay tumatakbo siya sa sabungan. Dala ang talisain niyang manok na kahit kailan ay hindi pa nanalo sa malalaking laban. Lumaki si Jomar sa kahirapan. Maaga siyang naulila sa ama at naiwan sa kanya ang responsibilidad sa ina niyang si Aling Rosa at sa bunso niyang kapatid na si Liza. Maliit lang ang kanilang barong-barong na yari sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, nakatirik sa gilid ng palayan. Kapag malakas ang hangin, parang tatangayin ang kanilang bubong. Kapag malakas ang ulan, pumapasok ang tubig sa mga siwang ng dingding. Ngunit kahit sa ganitong hirap, malambot ang puso ni Jomar. Kapag may nakikitang matandang naghahakot ng kahoy, binubuhat niya ito kahit wala siyang kapalit. Kapag may batang umiiyak dahil nadapa, inaalo niya at pinupunasan ng sugat. Kilala siya sa baryo bilang sabungerong mahilig mangarap, pero hindi marunong man lamang ng kapwa. Isang hapon bago magtakip silim, naglakad si Jomar papunta sa sabungan. Bitbit niya sa kulungan ang kanyang talisain, payat at halata sa tikas pa lamang na kulang sa lahi kung ikukumpara sa mga manok panabong ng mayayamang sabungero. Habang naglalakad siya sa alikabok ng kalsada, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Kung mananalo lang sana kahit minsan, bulong niya sa sarili, hinahaplos ang balahibo ng manok. Matutuwa si nanay. Makakabili ako ng bigas at gamot kay Liza na inuubo na naman kagabi. Pagdating niya sa sabungan, iba't ibang sigawan at tawanan ang sumalubong sa kanya. Maingay, maalikabok at amoy alak ang paligid. Lumingon siya sa looban at nakita ang malaking sabungero sa baryo, si Don Ulrico, nakasandal sa upuang kahoy, hawak ang mamahaling sigarilyo at nakapalibot sa kanya ang mga alipores. May suot itong makinis na polo, may gintong relo at mamahaling sapatos na hindi yata tinatamaan ng alikabok. "Uy, heto na ang paborito kong talunan!" Sigaw ng isang lalaking nakaputing sando, sabay turo kay Jomar. "Jomar, dala mo na naman ba yung payat na talisain mo?" "Nako, siguradong maagang uuwi na naman yan mamaya, luhaan." Singit ng isa pa, saka nagtawanan ng grupo. Ngumiti na lang si Jomar kahit masakit pakinggan ang mga salita. "Baka sakaling tsamba," sagot niya, kahit alam niya sa sarili na halos wala siyang pag-asang manalo sa malalakas na manok ng mayayaman. Sa unang laban niya, itinapat ang talisain niya sa malaki at makisig na manok panabong ni Don Ulrico. Mapula ang palong, matitibay ang hita at kilala sa sabungan bilang manok na bihirang nasusugatan. Habang tinititigan ito ni Jomar, parang unti-unting nanlalamig ang kanyang mga kamay. "Puwera ka ba?" bulong niya sabay hagod sa likod ng sarili niyang manok. Kahit talo na sa tingin, baka may milagro pa. Tumunog ang kampana, hudyat ng pagsisimula ng laban. Nag-uunahan ang mga sigaw ng pustahan. Halos walang pumusta sa manok ni Jomar. Ang karamihan napunta kay Don Ulrico. Pagbitaw ng sentensyador sa dalawang manok, agad naglapat ang kanilang mga tuka at tari. Mabilis at mabigat ang mga palo ng manok ni Don Ulrico, habang ang kay Jomar ay panay iwas, panay atras, parang takot umatake. Isang malakas na palo ang tumama sa tagiliran ng talisay ni Jomar at agad itong napaatras, halos matumba. "Wala na yan!" sigaw ng isang manonood. "Tapos na laban!" Sa loob-loob ni Jomar, gusto na niyang ipasok ang kamay at buhatin palabas ang manok. Ayaw na niyang mas lalong masugatan ito. Pero bago pa man siya makagalaw, isa pang malakas na palo ang tumama sa leeg ng talisain. Bumagsak ito, nagkikisay. Ilang saglit pa, tuluyan ng hindi gumalaw. "Panalo si Don Ulrico!" sigaw ng announcer. Muling nagpalakpakan at nagsigawan ng mga tao, habang si Jomar ay nakayukong pinulot ang wala ng buhay na manok.
Ramdam niya ang pagbigat ng dibdib, hindi dahil sa perang nawala, kundi dahil alam niyang wala na siyang mailalabang manok sa susunod pang mga araw. Pauwi na siya ng gabing iyon, bit-bit ang bangkay ng manok sa isang sako. Walang imik, mabigat ang bawat hakbang, halos sumabay sa ritmong malungkot ng kuliglig sa gilid ng kalsada. Naiisip niya ang mukha ni Nanay Rosa at ni Liza. Paano na sila bukas kung wala na siyang mailalaki sa sabungan? Wala nang ekstra na pag-asa ng karagdagang kita, kahit pa puro talo. Pagdating sa kanila, sinalubong siya ng ina. "Anak, kumusta ang sabong?" Maingat ang tanong, parang alam na niya ang sagot. "Talo na naman, Nay," mahina niyang sagot. "Patay pa ang manok." Napatingin si Aling Rosa sa sako at napabuntong hininga. "Jomar, baka dapat mag-isip ka ng ibang pagkakakitaan. Hindi pwedeng sabong na lang ang inaasahan mo." "Alam ko, Nay," sagot niya nakatingin sa sahig. "Pero hindi ko rin kayang basta na lang sumuko. Yan lang ang alam kong lakas ko. Balang araw, mananalo rin tayo." Sa gabi, habang mahimbing nang natutulog si Liza, nag-iisa si Jomar sa tapat ng kanilang bahay. Nakaupo siya sa bangkito, nakatingala sa langit na puno ng bituin. Sa malayo, tanaw niya ang madilim na hugis ng kabundukan, parang nakabantay na higanting nakahiga. May naalala siyang kwento ng matatanda sa baryo. May tikbalang daw na naninirahan sa kabundukan, tagapagbantay ng gubat at ng mga ligaw na nilalang. Ang sabi ng matatanda, minsan nagbibigay ito ng swerte sa mga taong tapat ang puso at marunong rumespeto sa kalikasan. Minsan din daw nagpapakita ito sa mga naliligaw at nalulunod sa problema. Napangiti si Jomar ng mapait. "Kung totoo ka man, tikbalang," bulong niya sa hangin. "Sana minsan, ako naman ang tulungan mo." Hindi niya alam, sa kalaliman ng gabi sa gilid ng gubat, may mataas na nilalang na nakaupo sa sangang pinakamataas ng isang punong matandang nara, tahimik na nakatingin sa baryo. Nakatingin ito kay Jomar, at sa mga mata ng tikbalang na iyon, may kakaibang interes sa binatang sabungerong puno ng sugat sa palad, ngunit nananatiling mabait ang puso. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na si Jomar. Kahit pagod at halos wala ng sigla, pinilit pa rin niyang bumangon. Kailangan niyang maghanap ng trabaho para may maipambili ng bigas at gamot. Sa palengke, nakisuyo siya sa tinderang si Aling Sioning na kung maaari ay siya na lang ang magbuhat ng mga paninda nitong gulay kapalit ng ilang baryang pambili ng pagkain. Pumayag naman ang matanda. Maghapong nagbuhat si Jomar ng sako ng kamote, talong, sitaw at repolyo. Pag-uwi niya, kumikirot ang balikat ngunit may bitbit siyang kaunting pagkain. Sa hapag, tahimik silang kumain ng nilagang kamote at kaunting tuyo. Habang kumakain, biglang umubo ng malalim si Liza, sunod-sunod at parang hirap na hirap huminga. "Liza," nag-aalalang sambit ni Nanay Rosa, "matagal-tagal na iyang ubo mo. Dapat mapacheck up ka na sa health center, pero wala pa tayong perang pamasahe, pati pambili ng gamot." Napakuyom ang kamao ni Jomar sa ilalim ng mesa. Ramdam niya ang hiya at galit sa sarili. Kung nanalo lang sana siya kahit minsan sa sabong, hindi sana sila ganito kaipit. "Nay," sabi niya matapos lunukin ang huling subo. "Aakyat ako mamayang hapon papunta sa kabilang baryo. Baka may kakilala akong pwedeng mautangan. Kahit baon sa hiya, susubukan ko." Pagsapit ng hapon, naglakad si Jomar papuntang kabilang baryo na nasa likod ng kabundukan. Kinailangan niyang dumaan sa masukal na daan sa gilid ng gubat, lugar na kadalasan ay iniiwasan ng mga taga-baryo kapag dapit hapon na. Sabi ng mga matatanda, dito raw madalas tumambay ang tikbalang. Habang papalubog ang araw, unti-unting nangingitim ang paligid. Ang mga aninong dulot ng matataas na puno ay nagmimistulang mahahabang daliri na sumusunod sa bawat hakbang ni Jomar.
Sumisipol siya ng mahinhin, pinipilit takpan ng kaba sa dibdib. Biglang umihip ang malamig na hangin. Nagtayuan ang balahibo niya sa braso. Pakiramdam niya may mga matang nakamasid sa kanya. Pasensya na ho, mahina niyang bulong sa hangin. Dadaan lang po ako. Kailangan ko lang maghanap ng tulong para sa pamilya ko. Wala akong masamang intensyon dito. Habang naglalakad, napansin niyang paulit-ulit siyang napapadaan sa parehong baluktot na puno ng santol na may malaking hukay sa ugat. Parang umiikot lang siya sa iisang lugar. Hindi pwedeng dito na lang ako paikot-ikot, bulong niya, nagsisimula ng kabahan. Hindi naman ako ganito kalala manligaw. Sa susunod na hakbang, napansin niyang biglang tumahimik ang paligid. Wala na ang huni ng ibon, wala na ang ingay ng kuliglig. Tanging tibok na lang ng puso niya ang buo niyang naririnig. Sa di kalayuan, may naaninag siyang mataas na nilalang sa pagitan ng mga puno. May katawan itong parang tao ngunit napakataas. Mahahaba ang braso at binti, at ang ulo ay parang sa kabayo. Ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim, at ang buhok ay mahabang parang usok na sumasabay sa hangin. Tikbalang. Nanlamig si Jomar. Gusto niyang tumakbo pero parang napako ang kanyang mga paa sa lupa. Hindi makagalaw, hindi makasigaw. Lumapit ng dahan-dahan ang nilalang. Bawat yapak nito ay parang kaluskos ng tuyong dahon sa lupa, ngunit ramdam ni Jomar ang pagyanig sa dibdib niya. Nang mas lumapit pa, malinaw na niyang nakita ang matipunong katawan nito, ang balahibong kayumanggi at ang mga matang matatalim, ngunit hindi kaagad nakakatakot kung pagmamasdan ng mabuti. Mabuti at nakilala mo ako. Malalim ngunit malinaw na tinig ang umaling awngaw sa isip niya. Hindi gumagalaw ang bibig ng tikbalang, pero direktang pumapasok ang boses sa kanyang kamalayan. Ako nga ang tikbalang ng gulod na ito. Huminga ng malalim si Jomar at pinilit mangusap kahit nanginginig ang tuhod. Pasensya na ho. Hindi ako nandito para mangistorbo. Dadaan lang ho sana ako. Kailangan ko lang makakuha ng tulong para sa pamilya ko. May sakit po ang kapatid ko. Tahimik na tinitigan siya ng tikbalang mula ulo hanggang paa. Parang sinusukat ang buong pagkatao niya. Marami na akong napadaan dito, tugon ng tikbalang. May ibang nagmumura, may ibang nagtatapon ng basura sa gubat, may ibang pumutol ng puno ng walang paalam. Tanging ikaw lang ang nakita kong marunong humingi ng permiso at rumespeto sa lugar ko. Hindi kaagad nakasagot si Jomar. Nakatungo siyang muli. Wala ho akong intensyong manakit ng kalikasan. Kahit mahirap kami, alam ko pong may nagmamay-ari ng gubat na ito at hindi kami iyon. Mahal mo ba ang pamilya mo? Tanong ng tikbalang. Opo. Mabilis na sagot ni Jomar. Kahit ano, gagawin ko para sa kanila basta huwag lang makapanakit ng ibang tao. Sandaling natahimik ang tikbalang, saka ito bahagyang ngumiti. Sa kabila ng kakaiba nitong anyo, may kung anong kabutihan sa kislap ng mga mata. Marami na akong taong nakita sa mundong ito, wika nito. Pero bihira na ang tulad mo, tapat ang puso, kahit marunong sumugal sa sabungan. Napahiya si Jomar. Pangarap ko lang naman ho mabigyan ng mas maginhawang buhay ang pamilya ko. Pero palagi po akong talo. Wala na akong manok panabong, wala na akong puhunan, wala na rin halos pag-asa. Lumapit ang tikbalang, saka yumuko ng bahagya upang magpantay ang tingin nila ni Jomar. Kung bibigyan kita ng pagkakataon na manalo, kaya mo bang manatiling tapat at hindi lamunin ng kasakiman? Napakurap si Jomar. Anong ibig ninyong sabihin? Bukas sa hapon, sagot ng tikbalang. Babalik ka rito sa gulod na ito. Darating ka ng mag-isa, walang kasabay. Huwag kang magsasabi kahit kanino. Kapag sinunod mo ang sinabi ko, ipapakita ko sa iyo ang biyayang maaaring magpabago sa buhay mo.
Hindi makapaniwala si Jomar sa naririnig. Para bang nananaginip siya, ngunit ramdam niyang totoo ang lahat. "Bakit po ako?" tanong niya. "Maraming mas mayaman, mas malakas, mas marunong sa sabong kaysa sa akin." "Dahil ang kailangan ko ay hindi mayaman," sagot ng tikbalang. "Ang kailangan ko ay taong marunong tumanggap ng biyaya nang hindi kinakalimutan kung saan ito nanggaling. At nakikita ko iyon sa iyo, Jomar." Muling umihip ang hangin. Sa isang iglap, lumiwanag ang paligid na tila may mandang buwan na tumago sa ulap. Nang kumurap si Jomar, wala na sa harap niya ang tikbalang. Nasa gitna na siya ng daan papuntang kabilang baryo. Parang wala namang nangyari, ngunit ramdam niya sa puso na may nagbago. Kinabukasan, buong araw siyang nag-isip. Halos wala sa sarili habang nagbubuhat ng gulay sa palengke. Pero sa tuwing maaalala ang ubo ni Liza, ang luha sa mata ni nanay, at ang titig ng tikbalang kagabi, napapalunok siya. Pagsapit ng hapon, nagpaalam siya sa ina. "Nay, may pupuntahan lang po ako sandali. Babalik din ako bago maggabi." "Saan ka na naman pupunta, anak?" tanong ni Aling Rosa. "May kakausapin lang po ako," maikli niyang sagot. "Kung swertehin, baka may magandang balita akong iuuwi." At sa pangalawang pagkakataon, naglakad siya papunta sa gulod sa gilid ng gubat. Dala ang baon niyang tapang kaba at manipis na pag-asa. Nakasalalay ang kinabukasan ng kanyang pamilya sa hindi niya kilalang nilalang na tikbalang ng bundok. Pagdating ni Jomar sa gulod, dapit hapon na. Naka-orange ang langit at ang mga puno ay may mahabang anino sa lupa. Tahimik ang paligid, ngunit hindi na ito nakakatakot tulad kagabi. Parang may kasunduan na siyang hindi nakikita sa hangin at sa mga dahon. "Narito na ako," mahinang sambit ni Jomar, nakatayo sa gitna ng maliit na clearing sa gubat. "Tinupad ko ang usapan natin." Mula sa likod ng malalaking punong kahoy ay unti-unting sumulpot ang tikbalang. Ngayon, mas maliwanag na niya itong nakikita. Mataas ito, matipuno, at may anyong asing katawan ng tao ngunit ulo at bias ng kabayo. Sa kabila ng nakakatakot nitong anyo, kakaiba ang aura ng katahimikan at karunungan sa paligid nito. "Hindi ka nagdalawang isip," sabi ng tikbalang. "Marami ang nangangako ngunit hindi dumarating. Ikaw, kahit takot, nagbalik ka." "Hindi o kasi ako pwedeng umurong," sagot ni Jomar. "May sakit ang kapatid ko. Wala na kaming pera. Wala na akong manok. Wala na akong ibang kapitan ng pag-asa kundi kayo." Tahimik na tumango ang tikbalang. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingala ito, saka pumito ng napakahina ngunit malayo ang abot. Mula sa madilim na bahagi ng gubat, may narinig si Jomar na mahinang pagkaluskos. Nang lingunin niya yon, unti-unting lumitaw ang isang manok panabong na hindi niya pa kailanman nakita sa buong buhay niya. Ang balahibo nito ay tila pinaghalo ang pula ng naglalagablab na apoy at ginto ng sinag ng araw. Matikas ang tindig, matalim ang mga mata, at bawat hakbang nito sa damuhan ay parang may liwanag na sumisiklab sa paligid. Sa bawat pag-aspas ng pakpak, naglalaro ang anino ng liwanag at dilim sa lupa. "Siya ang alaga ko," mahinang wika ng tikbalang. "Sa mga nagdaang panahon, pinabantayan ko siya sa gubat. Hindi basta-basta karaniwang manok panabong. Sa dugo niya, may dalang lakas na hindi kayang tumbasan ng kahit anong lahi ng manok sa sabungan ninyo." Napalunok si Jomar. Hindi niya maidikit ang kamay sa manok. Tila natatakot siyang baka biglang maglaho ito kapag nagkamali siya ng galaw. Mahiyain siya sa mga taong puno ng kasakiman, paliwanag ng tikbalang. "Pero sa iyo, kakaiba ang naramdaman niya. Narinig ko kagabi ang pagbulong mo sa hangin. Humihingi ka ng tulong, hindi para yumaman ng sobra, kung hindi para mailigtas sa sakit ang kapatid mo at mabigyan ng ginhawa ang pamilya mo. Alam niyang hindi mo siya gagamitin
para manlamang ng iba? Gagamitin ko siya para manalo sa sabungan? Tanong ni Jomar, halos hindi makapaniwala sa sariling sinasabi. Gagamitin mo siya para magkaroon ka ng pagkakataong bumangon. Sagot ng tikbalang. Ngunit may kondisyon. Umangat ang tingin ni Jomar. Ano ho ang mga kondisyon? Isa-isang ibinilang ng tikbalang. Una, hindi mo siya isasabong kung ang layunin mo ay magpayaman lamang ng walang tigil habang pinababayaan mo ang pamilya mo. Pangalawa, hindi ka lalaban kung alam mong may dayaan, lalo na kung may halong droga ang mga manok o pinipilit kang pumusta sa hindi tama. Pangatlo, kung dumating ang araw na ang manok na ito ay nagligtas na sa inyo sa kagipitan, magtuturo ka ng kabutihan sa iba at hindi ka magiging tulad ng mayayamang sabungero na minamaliit ka ngayon. Tahimik na nakinig si Jomar. Bawat salita ay parang nakaukit sa puso. Kung kaya ko ho, tatanggapin ko. Kung ito ang paraan para sa ikabubuti ng pamilya ko, handa akong sumunod. Lumapit ang tikbalang sa manok, saka hinaplos ang likod nito. Simula ngayon, ikaw na ang kasama niya sa sabungan. Papangalanan mo siya ayon sa nais mo, ngunit tandaan mo, hindi siya ordinaryong hayop. Siya ay biyayang hindi mo pag-aari, ipinahiram lang sa iyo. Dahan-dahang lumapit si Jomar sa manok. Sa wakas, inabot niya ang kamay at hinayaan niyang lumapat ang palad sa balahibo nito. Mainit ang katawan at sa sandaling iyon, may kakaibang kuryenteng dumaloy sa kanyang balat. Nakaramdam siya ng lakas, ng pag-asa, ng tapang. Papangalanan kitang Apoy, mahinang bulong ni Jomar. Dahil sa balahibo mong parang nagliliyab at sa pag-asang kaya mong sindihan ang bagong simula sa buhay namin. Parang naunawaan ng manok ang pangalan nito. Tumilaok ito, malakas, malayo ang dating, at sa isang iglap, nagliparan ang mga ibon sa itaas, tila sumasagot sa sigaw ng bagong pag-asa. May sabungang baryo bukas. Paalala ng tikbalang. Hindi kalakihan, pangkaraniwang derby lang. Doon mo siya unang ilalaban. Huwag kang magyayabang. Huwag kang tatanggap ng pustahang hindi mo kaya. Subukan mo lang. Paano kung matalo? Tanong ni Jomar. Ngumiti ang tikbalang. Ang tunay na panalo, hindi laging nakikita sa bilang ng perang uuwi. Minsan, makikita mo ito sa pagbabago ng tingin ng mga tao sa sarili mo at sa kung paano mo tinitingnan ang sarili mong halaga. Basta gawin mo ang tama. Ang lakas ni Apoy, kasabay ng lakas ng puso mo, ang bahala sa iba. Inabutan siya ng maliit na tiklis na yari sa yantok. Dito mo ilalagay si Apoy. Mula ngayon, ikaw ang mag-aalaga sa kanya. Pakakainin mo siya, papaliguan at kakausapin. Tandaan mo, hindi lang katawan niya ang malakas. Marunong din siyang makiramdam sa puso ng nag-aalaga sa kanya. Kinuha ni Jomar ang tiklis at dahan-dahang pinapasok doon si Apoy. Nagkasya ang manok at sa kabila ng laki at tikas, maamo nitong hinayaan ang sarili na ilagay sa kulungan. Maraming salamat, taos-pusong sabi ni Jomar sa tikbalang. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang tiwalang binigay ninyo sa akin. Huwag mo akong bayaran, sagot ng tikbalang, sabay lingon sa malalayong ilaw ng baryo sa ibaba. Bayaran mo na lang sa pamamagitan ng kabutihang ipapasa mo sa ibabalang araw at huwag mong kalimutang minsan, ang swerte ay hindi nakikita sa pusta, kundi sa pagkakataong inaabot sa taong marunong maghintay at magtiwala. Sa pag-uwi ni Jomar ng gabing iyon, iba na ang bigat ng tiklis na kanyang pasan. Hindi na ito tulad ng dati na bitbit niya ang takot na muling matalo. Sa gabing iyon, dala niya ang liwanag ng pagkakataon kasama ang mahiwagang manok panabong na si Apoy at ang lihim na pangakong ibinulong ng tikbalang sa hangin ng gubat. Kinabukasan, nagising si Jomar ng mas maaga kaysa dati. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi siya gumising dahil sa problema, kundi dahil sa pananabik.
pagmulat ng mata niya, una niyang hinanap ang tiklis sa gilid ng papag. Nandoon si Apoy, tahimik lang, pero nakabantay ang mga matang tila nauunawa ang mga nangyayari. "Magandang umaga, Apoy," bati ni Jomar, sabay bukas ng tiklis. "Simula na ng bagong kwento natin ngayon." Kinuha niya ang kaunting mais na naitabi niya at ipinakain sa manok. Tahimik itong kumain, bawat tuka ay mabagal ngunit busog sa lakas. Nang tapos na, dahan-dahang inangat ni Jomar ang manok at hinaplos ang likod. Nakaramdam siya ng kakaibang kapanatagan. Nang matapos asikasuhin ang manok, lumapit siya sa ina. "Nay, pupunta po ako sa sabungan sa kabilang baryo. May pagkakataon po tayong kumita ngayon. Huwag po kayong mag-alala, hindi na po ito tulad dati." Tinitigan siya ni Aling Rosa, bakas sa mga mata ang pagod at pag-aalinlangan. "Jomar, ilang beses na akong umasang babalik ka nang may panalo. Ilang gabi na rin tayong nalungkot dahil sa mga talo mo. Ano na naman ang bago ngayon?" Huminga ng malalim si Jomar. "May bago po akong manok. Iba po siya. Hindi ko alam kung paano ko ipaliliwanag pero may kakaiba sa kanya. Naiiba ang pakiramdam ko. Hindi po ako nagpapadala sa hangin, Nay. Parang may gumagabay sa akin." Pinagmasdan siya ng ina. Sa wakas, tumango ito ng marahan. "Kung talagang naniniwala kang tama ito, hindi kita pipigilan. Pero mangako ka sa akin, anak. Kapag nakakita ka ng tanda na wala kang mapapala, huwag mong itutuloy." "Opo, Nay," tugon ni Jomar. "Mangako rin po ako na kung papala rin, unahin ko si Liza. Ipapatingin ko siya at bibilhan ng gamot." Maaga pa lang ay umalis na siya. Dala-dala si Apoy sa tiklis. Pagdating niya sa sabungan ng kabilang baryo, hindi gaanong kalaki ang lugar. Ngunit puno pa rin ito ng sigaw, tawanan at hiyawan. Amoy pawis, alikabok at sigaw ng tiwala ng mga pumupusta. "Uy, may bagong muka!" Bulong ng isang lalaking nakatayo sa gilid na patingin kay Jomar. "Sino kaya ang dala niyan?" "Aba, si Jomar yan, yung talunan sa kabilang baryo," sagot ng isa. "Ano, may bago ka na namang manok na ipapapatay dito?" Napangiti si Jomar. Hindi na tulad ng dati na napapahiya siya. Ngayon, may kung anong kumpiyansa sa kanyang mga mata. "Subukan lang," maikli niyang sabi. "Kilalanin niyo muna." Nang ilabas ni Jomar si Apoy mula sa tiklis, biglang napatahimik ang ilang malapit. Halos sabay-sabay silang napatingin sa manok. "Uy, ang ganda ng tindig!" Bulong ng isang veteranong mananabong. "Hindi ordinaryong lahi yan, ha? Parang may kinangang balahibo," dagdag ng isa. "Saan mo nakuha yan, Jomar?" Ngumiti lang si Jomar. "Sekreto." Nagsimula ang unang laban ni Apoy. Ang kalaban ay manok panabong ni Mang Teryo, kilalang veterano sa sabungan. Malaki, malakas at maraming beses nang nanalo. "Sigurado ka ba riyan, iho?" tanong ni Mang Teryo kay Jomar bago ang laban. "Ayokong matawag na ng api kung masyadong malakas ang manok ko kaysa sayo." "Subukan na lang po natin, Mang Teryo," magalang na sagot ni Jomar. "Kung papala rin, salamat. Kung hindi, dala ko po ang desisyon ko." Nagpulong ang mga tao sa paligid ng ruweda. Nag-ingay ang pustahan. 10 piso kay Mang Teryo. 15 dito kay Mang Teryo. "Meron ba kay Jomar?" "Wala? Ayaw nyo?" "Hehe." Halos walang pumusta kay Jomar. Kung meron man, barya lang. Pero hindi niya ito pinansin. Ang mahalaga sa kanya, makita kung tunay ngang may kakaiba kay Apoy. Nang ibitaw ang 2 manok sa gitna ng ruweda, tahimik na pinanood ni Jomar ang galaw ni Apoy. Hindi ito agad sumugod. Tila pinag-aaralan muna ang kilos ng kalaban. Ang manok ni Mang Teryo ang unang umatake, todo pagaspas, todo palo. Ngunit sa bawat palo nito, bahagyang umiwas si Apoy. Konting talon sa kanan, konting atras sa kaliwa,
parang sanay na sanay sa galaw. "Uy, iba tumalon ng manok na yan ah," sambit ng isa. Parang alam ang susunod na galaw ng kalaban, dagdag ng isa pa. Pagkalipas ng ilang sandali na puro pag-iwas ang ginagawa ni Apoy, bigla itong sumugod. Isang mabilis na palo ang binitawan nito, diretso sa tagiliran ng manok ni Mang Teryo. Napaatras ang kalaban, halatang nasaktan. "Uy!" sabay-sabay na sambit ng mga nanonood. Sumunod pa ang isa pang palo ni Apoy. Ngayon ay sa leeg. Napatumba ang manok ni Mang Teryo. Nagkikisay ito sa lupa bago tuluyang hindi gumalaw. "Panalo ang manok ni Jomar," sigaw ng announcer. Saglit na natahimik ang sabungan, parang hindi agad nakapaniwala ang mga tao sa nasaksihan. Ilang sandali pa, may narinig si Jomar na mababang bulungan. "Hindi maaaring tsamba lang yon. Ang bilis ng mata ng manok, ibang klase yan." Lumapit si Mang Teryo kay Jomar, sabay ngiti. "Hindi na ako magmamalaki pa, iho. Magaling ang manok mo, halagaan mo yan." "Salamat po," tugon ni Jomar, sabay yuko bilang paggalang. Sa sumunod na laban, iba na ang tono ng pustahan. May ilan nang pumusta kay Jomar, kahit kaunti. Lumalakas ang bulong-bulungan tungkol sa mahiwagang manok niyang tila hindi tinatablan ng takot. Dalawa pang laban ang sinabak ni na Jomar at Apoy. Sa bawat laban, ipinamalas ni Apoy ang bilis, talino at tikas. Hindi ito nanlalamang ng sobra. Kapag alam niyang tao na ang kalaban, tila humihinto na ito at tumitingin kay Jomar. Wari bang nagtatanong kung tama na? "Parang naiintindihan ka ng manok mo," puna ng isang manonood. Napangiti si Jomar. Marunong lang sigurong makaramdam. Sa pagtatapos ng araw, umuwi siya na may dalang pera. Hindi man napakalaki, sapat na ito para makabili ng isang sako ng bigas, ilang librong gulay at gamot ni Liza. Pag-uwi niya, halos maiyak si Aling Rosa. "Jomar, saan mo nakuha ang ganitong halaga? Huwag mong sabihing nangutang ka na naman." Umiling si Jomar, sabay abot sa ina ng reseta at gamot na nabili niya. "Panalo po si Apoy, Nay. Apoy ang pangalan ng manok. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag, pero parang dumating na po sa wakas ang panalong matagal na nating hinihintay." Lumapit si Liza kahit may ubo pa at tinignan ang manok sa tiklis. "Ang ganda niya, kuya. Parang may apoy ang balahibo." "Kapangalan mo nga ang napili ko," biro ni Jomar, sabay tawa. "Kasi ikaw ang apoy sa puso namin ni nanay. Ikaw ang dahilan kaya hindi ako sumusuko." Habang lumilipas ang mga araw, kumalat sa mga karatig baryo ang balita tungkol sa mahiwagang manok ni Jomar. Sa tuwing sasali siya sa sabungan, may kalmadong tikas si Apoy at bihira itong kabahan. Halos lahat ng laban, siya ang nagwawagi. Ngunit katapat ng pagtaas ng kanyang swerte ang pagdami ng matang nakatingin sa kanya. May paghanga pero mas marami ang inggit. Balita tungkol sa kanya ang umabot kay Don Ulrico. Isang gabi, sa sariling sabungan nito sa baryo ni Jomar, may nakapaligid na mga tauhan sa kanya habang humihitit siya ng sigarilyo. "Sino yang Jomar na yan?" Malamig tanong ni Don Ulrico habang pinapanood ang nagkakagulong pustahan sa ibaba. Noong nakaraang linggo lang, nakita ko na naman siyang talunan. Ngayon, biglang pa-champion? "Sir," sabi po, "may dala daw siyang manok na parang hindi napapagod." Sagot ng isa sa mga tauhan. Ang sabi pa ng iba, "Parang may dalang swerte na kakaiba." Napakunot ang noo ni Don Ulrico. "Walang manok na kayang tumalo sa mga lahi ko. Ako ang hari ng sabungan dito. Kung totoo man ang manok na yan, gusto kong makita. At kung talagang magaling, dapat nasa kamay ko yan, hindi sa isang hamak na tulad niya." Sa malayo, sa gilid ng sabungan, nakatayo ang isang matangkad na aninong tao na nakatalukbong ng jacket, nakamasid kay Jomar na kausap ang kanyang mga nakakakilala. Hindi iyon basta ordinaryong tao.
Sa ilalim ng dilim, kung mapapansin ng mabuti, ang anino niyang nahuhulog sa lupa ay hindi simpleng anyong tao, kundi may bahagyang hugis ng mahabang bias at buntot. Tahimik na tinitignan ng tikbalang ang unti-unting pagsibol ng inggit at pagnanasa sa paligid ni Jomar. Alam niyang sa bawat biyayang ibinibigay, sumasabay ding sumusulpot ang pagsubok. At sa mga susunod na araw, masusubok hindi lamang ang lakas ni Apoy, kundi ang pagkatao ni Jomar sa gitna ng tukso ng kayamanan at kapangyarihan. Isang linggo ang lumipas at lalo pang tumindi ang mga bulungan tungkol kay Jomar at sa mahiwagang manok niyang si Apoy. Sa mga tindahan, sa palengke, sa tabing ilog, iisa ang napag-uusapan. Ang bagong sabungerong umangat mula sa pagiging talunan tungo sa pagiging kinatatakutan ng mga veteranong mananabong. Sa gitna ng lahat ng ito, nag-anunsyo si Don Ulrico ng isang malaking derby sa mismong sabungan niya. Fiesta sa baryo at ang pangunahing atraksyon ay ang paligsahan ng mga pinakamalalakas na manok panabong sa buong paligid. Malalaking pustahan, malalaking premyo at mas malalaki pang panganib. Isang gabi, habang naghihiwa si Jomar ng gulay sa kusina, dumating ang kapitbahay nilang si Mang Ben. "Jomar," sabi ni Mang Ben, "nabalitaan mo na ba? May malaking derby daw si Don Ulrico sa susunod na linggo. Ang unang lumabas sa bibig ng mga tao, dapat sumali ka raw. Para sa akin, tama sila. Panahon mo na para ipakita sa lahat na hindi ka na yung dating talunan." Napatingin si Jomar sa tiklis kung saan nakapahinga si Apoy. "Malaki po ang derby na yon, Mang Ben. Malalaki rin ang pustahan. Pero alam nyo naman siguro, hindi ako mahilig sumugal ng malaki." Ngumiti ng mapait si Mang Ben. May pagkakataon sa buhay ng tao na kailangan niyang sumugal, hindi dahil sa kasiyahan ng laro, kundi dahil sa laki ng pwedeng mabago sa buhay niya. Kung panalo ka roon, hindi lang pamilya mo ang matutulungan mo. Maraming pinto ang bubukas para sa iyo. Sa gabing iyon, hindi mapakali si Jomar. Nakaupo siya sa tapat ng bahay, hawak ang tiklis, pinakikinggan ang mahinang paggalaw ni Apoy sa loob. Tumingala siya sa kabundukan na parang isang lumang kaibigang nakamasid. "Tikbalang," mahina niyang sambit. "Hindi ko alam kung tama na bang sumali ako sa malaking derby. Baka nilalaro ko na ang kapalaran namin ng sobra. Baka kung matalo kami roon, bagsak kaming muli." Parang tugon sa kanyang pag-aalinlangan, may malamig na hanging dumampi sa kanyang mukha. Sa gilid ng dilim, may naaninag siyang liwanag sa pagitan ng mga puno. Alam niyang hindi ito ordinaryong ilaw. Kinabukasan, habang papunta siya sa palengke, napadpad siya sa gilid ng gubat. Doon, sa pamilyar na clearing, muling nagpakita sa kanya ang tikbalang. "Alam ko ang nilalaman ng isip mo, Jomar," wika ng tikbalang. "Narinig ko ang tanong mo kagabi." "Ikaw ho ang nagbigay sa akin ng pagkakataong ito," sagot ni Jomar. "Kaya gusto kong malaman kung tama bang sumali ako sa malaking derby ni Don Ulrico. Malaki ang pwedeng mapanalunan, pero marahil mas malaki ang pwedeng mawala." Tinitigan siya ng tikbalang, tila sinusuri ang puso at isip niya. "Hanggat hindi mo nakakalimutan ang mga kondisyong sinabi ko sa iyo, hindi sa laki ng pustahan susukat ang halaga ng iyong desisyon. Tanungin mo ang sarili mo. Sasali ka ba dahil gusto mong patunayan na mas magaling ka kaysa kay Don Ulrico? O sasali ka dahil ito ang pinto para matulungan mo ang pamilya mo at ang iba pang nangangailangan?" Napayuko si Jomar. "Gusto kong mailigtas ang pamilya ko sa kahirapan. Gusto kong maipagamot si Liza ng maayos. Gusto kong mabigyan ng maayos na bahay si nanay. Gusto kong makapag-ipon ng may puhunan sa iba pang trabaho. Hindi ko intensyong maging mayabang." Kung ganon, tugon ng tikbalang, "hindi ko hahadlangan ang pagpasok mo sa derby. Ngunit tandaan mo, sa ganitong kalaking laban, hindi lang lakas at galing ang gumagalaw.
naroon din ang kasakiman, daya at tukso. Paano kung dayain nila kami? Tanong ni Jomar. Paano kung lagyan nila ng gamot ang manok nila o maglagay sila sa tao ng sabungan? May hangganan ang magagawa ko, sagot ng tikbalang. Hindi ako pwedeng basta-basta makialam sa bawat palo ng laban. Ngunit kaya kong bigyan ka ng babala at ng lakas ng loob para tumayo kung kailangang magsalita. Kapag nakita mong may mali, huwag kang pipikit. Huwag kang tatahimik. Maging matapang kang magsabi ng totoo. Huminga ng malalim si Jomar. Kung gayon, sasali ako. Hindi para maging hari ng sabungan, kundi para mabigyan ng bagong simula ang buhay namin. Sa mga sumunod na araw, inalagaan ni Jomar si Apoy ng lalo pang masinsinan. Pinapakain niya ito ng sapat at malusog na pagkain. Sinisigurong malinis ang tiklis at ang kulungan. Araw-araw niyang kinakausap ang manok, tinatapik ang balikat nito at binubulong ang mga pangarap at takot niya. Apoy, sabi niya isang gabi, kung sakaling hindi tayo pala rin sa derby, hindi ako magagalit sa iyo. Handa akong tanggapin ang anumang ibigay ng tadhana. Pero kung papala rin tayo, pangako, hindi ako magbabago. Hindi ako magiging tulad ni Don Ulrico. Dumating ang araw ng derby. Maaga pa lang ay nagsikilos na ang buong baryo. May mga banderitas sa kalsada, may mga naglalakong sorbetes, fishball at inihaw. Sa paligid ng sabungan ni Don Ulrico, siksikan ng mga tao. May mga dumayo pa mula sa karatig bayan. Sa loob ng sabungan, nakapwesto si Don Ulrico sa itaas, parang hari sa kanyang trono. Nakapalibot sa kanya ang mga tauhan at sa baba, abala ang mga tao sa pustahan. Pagpasok ni Jomar, marami ang napalingon. Ayan na siya, yung may manok na parang may apoy ang balahibo. Makikita na natin kung hanggang saan ang kaya niya. Lumapit ang isa sa mga tauhan ni Don Ulrico kay Jomar. Matikas ang tindig, malamig ang mga mata. Ikaw ba si Jomar? Tanong nito. Oo, sagot niya. Bakit? Gusto kang kausapin ni Don Ulrico. Dinala si Jomar sa itaas, sa harap mismo ng mayamang sabunghero. Doon unang beses niyang nasilayan nang malapitan ng lalaking ilang beses nang naging dahilan ng talo niya sa sabungan. Ako si Don Ulrico, bungad nito, nakangiti pero malamig. Ikaw si Jomar, ang bagong usap-usapan. Ang sabi nila, may dala ka raw na manok na hindi natatalo. Wala pong hindi natatalo. Magalang na sagot ni Jomar. Ang meron lang po ay pagkakataon at tamang pag-aalaga. Napangiwi si Don Ulrico. Parang hindi sanay na may sumasagot ng diretso pero magalang sa kanya. Maganda ang sagot mo. Pero alam mong malaking derby ito. Malalaki ang pustahan. Kung manalo ka, malaki ang makukuha mo. Kung matalo ka, baka hindi ka na bumangon. Sugal po talaga ang sabong. Maikli ngunit matatag na sagot ni Jomar. Sandaling natahimik si Don Ulrico. Saka dahan-dahang inabot ang isang sobre. Alam mo ba ang pinakamagandang panalo? Yung hindi mo na kailangang sumalang sa ruweda. Bibigyan kita ng malaking halaga. Kapalit nito, hindi ka sasali at ibibigay mo sa akin ang manok mo. Wala nang dugo, wala nang laban, sigurado pa ang pera. Naginit ang tainga ni Jomar. Tiningnan niya ang sobre. Ramdam niyang malaki ang laman nitong pera. Sa isip niya, sapat na iyon para maipagamot si Liza, makapagpatayo ng mas maayos na bahay at makapag-umpisa ng maliit na negosyo. Ngunit sa kabilang banda, naalala niya ang usapan nila ng tikbalang. Naalala niya ang kondisyon. Huwag papatali sa kasakiman, huwag papasok sa kabulukan ng daya. Pasensya na ho, Don Ulrico. Mahinahong sagot ni Jomar, dahan-dahang itinutulak pabalik ang sobre. Hindi ho nabibili ang manok ko. Kung matatalo kami ngayon, iyon ang kapalaran. Kung manalo, iyon din. Pero hindi ko kayang ipagbili ang tiwala at dangal na binuo ko sa bawat laban. Nagbago ang anyo ng mukha ni Don Ulrico.
Mula sa pilit ng ngiti, unti-unti itong napuno ng inis. Hindi ka marunong kumilala ng pagkakataon, iho. Huwag mong sabihing pagsisisihan mo ito kapag tapos na ang lahat. Mas pipiliin ko pong matalo ng patas, sagot ni Jomar, diretso ang tingin, kaysa manalo sa laban na hindi ko naman nilabanan. Tumalikod siya at bumaba pabalik sa pilahan ng mga sasaling manok. Hindi niya alam, sa itaas, nakatingin si Don Ulrico sa kanya na may matinding galit sa mga mata. Paglaruan natin siya, malamig na bulong ni Don Ulrico sa kanyang mga tauhan. Kung ayaw sa pera, baka sa hirap matuto. Siguraduhin niyong hindi siya makakaalis sa sabungang ito nang nakataas ang ulo. Sa ruweda, hawak ni Jomar si Apoy. Maingat niyang hinaplos ang balahibo, ramdam niyang may kakaibang bigat ang araw na iyon. Hindi lang basta laban sa sabungan ang haharapin nila, kundi laban sa kasakiman at kayabangan na matagal nang nagahari sa lugar na iyon. Sumiklab ang ingay sa sabungan nang ipahayag ang laban ni Jomar at ni Apoy. Ang kalaban, espesyal na manok panabong ni Don Ulrico na pinagmamalaki nito bilang pinakamalakas sa lahat ng lahi niya. Malaki, matikas at halatang inalagaan sa mamahaling pagkain. Sa laban na ito, sigaw ng announcer, makikita natin kung hanggang saan ang kayang abutin ng bagong sabungherong si Jomar laban sa hari ng sabungan, si Don Ulrico. Sa bawat sulok ng sabungan, nag-iingay ang pustahan. 10,000 kay Don Ulrico. 500 kay Don Ulrico pa rin. May papasok ba kay Jomar? Konti lang, baka magsisi kayo. Kahit ganoon, may ilang pumusta kay Jomar. Mga taong nakakakilala sa kanya mula pagkabata. Hindi dahil sigurado silang mananalo siya, kundi dahil naniniwala sila sa kanya bilang tao. Habang pinapasok sa ruweda si Apoy, marahang bumulong si Jomar. Apoy, hindi kita tinuring na instrumento lang. Kasama kita sa pangarap ko. Kung kaya natin, lalaban tayo ng patas. Kung hindi, tatanggapin natin ang kapalaran. Sa isang iglap, nagkaharap ang dalawang manok. Ang manok ni Don Ulrico, agresibo ang tindig, tila sabik madugo ang laban. Si Apoy naman kalmado, pero matalim ang tingin, parang nababasa ang bawat galaw ng kalaban. Sa gilid, napansin ni Jomar na may kakaibang paglalagay ang handler ni Don Ulrico ng gamot sa tuka ng manok nito. Mabilis lang ang galaw, pero sapat para masilayan niya. Sandali, sigaw ni Jomar sa sentensyador. Pakiusap, tingnan ninyo ang tuka ng manok ni Don Ulrico. Parang may inilagay. Naging maingay ang mga tao. Ano na namang drama yan? Sigaw ng isang tauhan ni Don Ulrico. Natatakot ka bang ipalaban ang manok mo? Tumingin ang sentensyador kay Don Ulrico. Totoo ba yon? Imposible, malamig na sagot ni Don Ulrico. Wala kaming ganyang kalokohan dito. Makalipas ang ilang sandali ng pagtatalo, hindi na hinayaan ng mga tauhan na suriin pa ang manok ni Don Ulrico. Binaon sa ingay ng sabungan ng pagdududa ni Jomar. Sa gilid ng ruweda, ramdam ni Jomar ang bigat ng sitwasyon. Gusto niyang umatras. Gusto niyang tumanggi. Pero naalala niya ang sinabi ng tikbalang, kapag nakita mong may mali, huwag kang pipikit. Kung hihinto ako ngayon, bulong niya sa sarili, baka wala na akong makuhang laban ulit. Pero kung mananahimik ako, magpapalunok ako sa daya. Tahimik siyang tumingala sa bukas na bahagi ng sabungan kung saan tanaw ang maaliwalas na langit. Sa isang saglit, may nakitang siyang mahinang aninong dumaan sa gilid ng bubong. Matangkad, mahaba ang bias. Alam niyang naroon ang tikbalang, tahimik na nakamasid. Bumalik ang tingin ni Jomar sa ruweda. Huminga siya ng malalim. Itutuloy ko ang laban, bulong niya sa sarili. Hindi ako lalaban para sa gusto ni Don Ulrico. Lalaban ako para sa paniniwala ko. Tumunog ang kampana, hudyat ng simula ng laban.
Agad sumugod ang manok ni Don Ulrico. Mabangis, parang wala sa normal na galaw. Mas mabilis kaysa sa karaniwan, mas agresibo, parang wala sa sariling humahataw ng palo. Tiniyak ni Jomar sa isip na tama ang hinala niya. May halong gamot ang galaw nito. Si Apoy naman ay umiiwas, lumulundag, nag-aantabay sa tamang oras. Ilang beses siyang muntikang tamaan ng mariing palo, ngunit sa bawat panganib, tila may hangin na humahawak sa kanyang mga paa at ibinabaling ang direksyon ng talon. Ang bilis ng manok ni Don Ulrico, pero hindi matamaan ang manok ni Jomar. Sa loob ng ilang minuto, naging mabilis at marahas ang palitan ng palo. Napunit ang ilang balahibo ni Apoy, nadaplisan ng pakpak, ngunit nanatili itong nakatayo. Ang manok ni Don Ulrico, sa kabilang banda, kahit malakas, unti-unting nagiging magulo ang galaw, tila nasosobrahan. Sa isang sandali, nakita ni Jomar ang pagbukas ng maliit na siwang sa depensa ng kalaban. Sumugod si Apoy, isang malinis ngunit matatag na palo ang ibinagsak sa leeg ng kalaban. Tumama. Napatumba ang manok ni Don Ulrico. Nagkikisay. "Tumayo ka!" Sigaw ni Don Ulrico sa kanyang manok, parang nauulol sa galit. "Tumayo ka, hindi pwedeng dito matatapos yan." Subalit hindi na ito tumayo. Ilang sandali pa, tahimik na itong nahiga sa lupa. Panalo ang manok ni Jomar. Umugong ang buong sabungan. May sigawan, may palakpakan, may reklamo. Ngunit isang katotohanan ang hindi may tatanggi. Sa harap ng lahat, natalo ni Jomar si Don Ulrico sa sariling sabungan nito. Lumapit si Jomar kay Apoy, agad itong binuhat, marahan, parang pinupulot ang isang kaibigang sugatan. Dinukot niya ang maliit na panyo niya at pinunasan ang dugo sa balahibo ni Apoy. "Salamat," mahinang bulong niya. Hindi lang sa panalo, kundi sa tapang. Habang abala ang mga tao sa sigawan, lumapit ang sentensyador sa manok ni Don Ulrico. Sinuri niya ito, saka napansin ang kakaibang amoy sa tuka at bibig. "Don Ulrico," malakas na sigaw ng sentensyador. "Ano itong nakita ko? May bakas ng ipinahid sa tuka ng manok mo. Hindi ba't ipinagbabawal natin ang ganyang uri ng daya?" Nagkagulo ang mga tao. Dinadayaan pala tayo. Kaya pala laging panalo manok niya. Naglalagay siya. Hindi nakapagsalita agad si Don Ulrico. Unang beses sa mahabang panahon na naipit siya sa harap ng mga tao. "Hindi totoo yan," sigaw niya. "Paninira lang yan." Ngunit naglabasan ang ilan pang mananabong, nagsalita, nagsiwalat ng matagal ng kinikimkim. "Matagal na naming napapansin, Don Ulrico, pero wala kaming lakas ng loob na magsalita. Ngayon nabuking na, tama na ang panloloko mo sa amin." Sa loob ng sabungan, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Mula sa takot sa pangalan ni Don Ulrico, unti-unti itong napalitan ng galit at pagdududa. Sa harap mismo ng ruweda, nakatayo si Jomar, hawak si Apoy, habang ang mga tao ay tumitingin sa kanya ng may bagong respeto. Lumapit ang sentensyador kay Jomar. "Hindi lang panalo ang nakuha mo ngayon. Nabuksan mo rin ang mata ng mga tao. Salamat sa pagtindig sa katotohanan." Sa gitna ng ingay at kaguluhan, tahimik na tumayo si Jomar. Hindi siya nagsaya ng todo, hindi nagyabang. Sa halip, marahan siyang lumabas ng sabungan, dala-dala si Apoy, at naglakad pauwi. Parang isang sundalong tapos ng lumaban. Sa pag-uwi, sinalubong siya ni Nanay Rosa at Liza. Halos sabay silang napaiyak nang makita ang mukha ni Jomar. "Panalo tayo, Nay," sabi ni Jomar, pinipigil ang luha. "Hindi lang sa pera, sa katotohanan, sa dignidad natin." Mula sa premyong nakuha niya, agad niyang ipinagamot ng maayos si Liza sa klinika sa bayan. Bumili siya ng gamot, nagpa-check up at sinigurong matutukan na ang kalusugan ng kapatid. Nagpagawa rin siya ng mas matibay na bahay, hindi man marangya,
ngunit hindi na madaling mapasok ng ulan at hangin. Hindi doon natapos ang pagbabago. Nagdesisyon si Jomar na bawasan ang kanyang pagpasok sa sabungan. Hindi na niya hinayaang maging mundo niya ang sabong. Sa halip, ginamit niya ang natitirang pera para magsimula ng maliit na negosyo sa palengke. Bumili siya ng ilang inahin at tandang, nag-alaga ng mga sisiw, at unti-unting nagtayo ng maliit na farm ng manok. Isang gabi, dinala niya si Apoy sa gilid ng gubat, sa clearing kung saan sila unang nagkita ng tikbalang. Tikbalang, tawag ni Jomar sa katahimikan. Nandito ho ako, kasama ko si Apoy. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang tikbalang mula sa dilim. Pareho pa rin ang anyo nito, ngunit sa pagkakataong ito, mas banayad ang ngiti sa mga mata. Nakita ko ang ginawa mo, wika ng tikbalang. Hindi ka nagpadala sa tukso ng pera, hindi ka tumakbo sa harap ng daya. At ngayon, pinipili mong magbago ng landas, hindi magpalunod sa sugal. Hinaplos ni Jomar ang likod ni Apoy. Dahil sa biyaya ninyong ito, nagbago ang buhay namin. Pero alam ko ring hindi habang buhay na para sa sabungan si Apoy. Hindi ko siya pwedeng ilaban ng ilaban hanggang sa maubos ang lakas niya. Hindi ko siya pag-aari. Pinahiram niyo lang siya sa akin. Tinitigan siya ng tikbalang sa kadahan-dahang tumango. Ano ang ibig mong sabihin? Handa na po akong ibalik siya sa inyo, sagot ni Jomar, kahit mabigat sa dibdib. Nagampanan niya na ang dahilan kung bakit siya dumating sa buhay ko. Nabawi na namin ang dignidad, nagkaroon na kami ng bagong simula. Ayokong dumating ang araw na isusugal ko siya dahil sa kasakiman. Lumapit si Apoy sa tikbalang, parang may sariling isip. Umakyat ito sa kamay ng tikbalang at tumilaok ng malakas, tila nagpaalam kay Jomar. Hindi mo siya tuluyang mawawala, sabi ng tikbalang. Sa bawat sisiw na aalagaan mo, sa bawat manok na itutuwid mo ang pag-aalaga, naroon ang bahagyang apoy na iniwan niya sa iyo. Hindi sa dugo ng panalo na susukat ang isang tunay na sabungero, kundi sa kung paano niya iginagalang ang buhay na hawak niya. Napaluha si Jomar, ngunit napangiti rin. Maraming salamat sa lahat, sa tiwalang binigay ninyo, sa biyaya, sa pagkakakilala sa sariling lakas. Ngayon, Jomar, tugon ng tikbalang, ikaw na ang bahalang humubog ng kapalaran mo. Hindi ka natalunan. Hindi rin kita tatawaging hari ng sabungan. Ikaw ay isang taong pinili ang tamang landas sa gitna ng tukso. Yan ang mas mataas na titulo. Sa pagbabalik niya sa baryo, hindi na si Jomar ang talunang sabungero. Siya na ngayon ang lalaking itinuring na halimbawa ng katapatan at tapang laban sa daya. Ang perang natira mula sa panalo ay hindi niya winaldas, bagkus ay ginamit bilang pundasyon ng unti-unting pag-unlad. Nagpatayo siya ng maliit na tindahan sa tapat ng bahay, nagbenta ng itlog at manok. Kalaunan ay mga feeds at kaunting pangangailangan ng mga kapitbahay. Pinalago niya ang kaya niyang palaguin, hindi na nakadepende sa sugal, kundi sa sipag at tiyaga. Kapag may batang dumaan at magtanong tungkol sa sabong, hindi niya agad ikinukwento ang panalo niya sa derby. Sa halip, ikinukwento niya muna ang kahalagahan ng pag-aaral, ng pagkayod ng marangal, at ng pagtayo sa tama kahit mag-isa. Sa tuwing gabi, sa katahimikan ng baryo, may mga sandaling naririnig ni Jomar ang mahinang kaluskos mula sa gilid ng gubat at tila malayong hagikgik ng kabayong tumatakbo. Sa tuwing maririnig niya ito, napapangiti siya. Alam niyang naroon pa rin ang tikbalang, nagbabantay, hindi na bilang tagapagbigay lang ng biyaya, kundi bilang tahimik na kaibigang saksi sa pagbabago ng isang sabongerong minsang laging talo, ngunit sa huli natutong manalo sa mas malalim na kahulugan ng buhay. Pakasa.